Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasang mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Maria Mindasiplon. Meron siyang 37 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 27 na mga comments. Robel Ferrer Official, meron siyang 24 na mga comments. Nandyan din si Agriculture, meron siyang 22 na mga comments. And Roro si Kira, meron siyang 18 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, hindi rin natin kakalimutan yung nagbigay sa atin ng super thanks. So pasalamatan natin si Aspernito, nagbigay sa atin ng 125 pesos. And also thank you so much kay Norlita Nunan, nagbigay sa atin ng 5 Canadian dollars. So thank you so much. So anyways mga kababayan ko, well, before natin pag-uusapan, siyempre yung nangyaring hearing kahapon or yung impeachment case kay Sara Duterte doon sa Kamara, lalo na pag-uusapan din natin itong 18 Marites, pag-uusapan din natin itong nakakagulat na pahayag ni Senator Panfilo Lacson at saka ni DOJ Secretary or Ombudsman, ni Ombudsman Boying Remulla. Dito muna tayo sa isang pahayag ng ating kababayan na kung saan lumapit siya doon sa Office of the Vice President pero hindi siya pinakinggan mga kababayan, hindi siya pinagbigyan. Ano yan sa Ivan? Ito tungkol ho sa programa assistance dyan sa Office of the Vice President kay Sara Duterte. Di ba meron silang programa na medical at saka burial assistance. Sabi mga kababayan ng taga-OBP, wala na daw budget ang kanilang ahensya para dyan. So in-stop na nila mga kababayan itong kanilang medical assistance at saka burial assistance. So ito ho ang panawagan ng ating kababayan. For more details, let's watch this. Nakakalungkot guys. Alauna pa lang, umalis na kami ng bahay papuntang Office of the Vice President. Dala-dala ko yung unan at pumot ko na maliit. Kasi nga, doon na kami matutulog sana para pumila. Pero bad news kasi may memorandum na sila na hindi daw sila binibigyan ulit ng pondo para sa mga medical at burial. So, last week, nung Friday, hindi talaga ako nakaabot kasi ayun, parang hanap ako ng hanap sa mga butika niya, ng mga service provider na pharmacy ng Office of the President. Natagalan ako. Kaya ang ending, hindi ako nakaabot. So cut off na pala sila guys. At hindi ko na alam anong gagawin para makakuha ako ng gamot na Valsartan Plus Apopitril. Ay, nanghihinayang ako. Hindi talaga ako nakaabot guys. So siguro didiretso na lang ako ng DSWD. Igagrab ko na lang yung kahit konting halaga. Buti na lang at naaga kung na-process yung Office of the President. Baka naman mamaya wala na namang pondo. Na-stress ako. Grabe, so namamasada na lang kami. Ayan, yung asawa ko.
Ay, nakakalungkot talaga. Hindi ako nakaabot. Okay, so marami kasi nag-raise ng question mga kababayan, hindi lang ho yung yung mga pro-admin, pati din yung mga DDS. Kasi sila ay nagulat, 'di ba? Sinabi ho ng ating kababayan na in-stop na nila, meron silang memorandum na wala na daw boreal at saka medical assistance yung OBP kasi wala na daw budget para dyan mga kababayan. So pwede naman ho tayo na dumiretso doon sa DSWD or pwede din doon sa OP or sa Office of the President. So ngayon, ang question ng ating kababayan, bakit nawala ang kanilang programa na yan? Samantala mga kababayan, di ba malaki pa rin ho yung budget ni Sara Duterte versus sa time ho ni Leni Robredo. Correct me if I'm wrong? Mas mataas pa po. Kasi ganun time ni Sara mga kababayan, start ho ng 2023, 2.3 billion pesos ang kanyang budget. 2024, merong 1.8 billion pesos ang budget ni Sara Duterte. 2025, 2 billion pesos ang kanyang budget mga kababayan. But I've heard, 'di ba, ang kanyang budget ng time na 'yan for 2026 mataas pa rin ho. Umabot ho ng 886 million pesos if I'm not mistaken. So mataas pa rin ang budget ni Sara Duterte dyan sa OBP. Unlike doon sa panahon, di ba, ni Leni Robredo is only 500 million, 428 million, 543 million, 663 million. Noong 2020, 699 million, 900 million at saka 702 million pesos ang budget ni Leni Robredo. Pero bakit hanggang natapos ang termino ni Leni Robredo, meron hong boreal at saka medical assistance mga kababayan since the beginning hanggang natapos ang kanyang termino. At saka kinonfirm ko yan mga kababayan, siyempre ginresearch natin yan sa Google, sabi dito, sa panahon ni dating Vice Presidente Leni Robredo, ang OBP ay nagkaloob ng medical at boreal assistance sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanilang Public Assistance Division. Ang mga programang ito ay nabigay ng tulong sa pagpapagamot, ospital at libing na nagpatuloy hanggang sa pagsuspende nito noong Hunyo 1, 2022 bilang paghahanda sa pagtatapos ng kanyang termino. Since naupo si Mayor Leni Robredo bilang BP hanggang natapos ang kanyang termino, nandyan ho yung medical at saka boreal assistance. Pero ngayon, napakalaki ho ng budget ni Sara Duterte. Bilyones mga kababayan. At saka yung latest, ngayon, 899 million pesos. Bakit in-stop ang kanyang medical at saka boreal assistance program mga kababayan? What do you think? Diba? Ang laki siguro ng pangailangan ni Sara, no? Hey, ang laki talaga eh. Siyempre, malaki ang kailangang babayarin doon sa attorney's fee kay Kaufman. Kasi nga si Kaufman mga kababayan, as far as I remember, 150 million pesos per month ho yung talent fee ni Kaufman mga kababayan. Bakit talent fee ang tawag ko doon? Kasi nga artista talaga eh. 'Di ba? Ang hilig din manira mga kababayan. Ginaya din yung estilo ng DDS. So artista nga. Kaya nga talent fee ang tawag ko sa kanya mga kababayan. Instead, attorney's fee. Ngayon, talent fee na. Kasi nga siya ay isang clown, isang aktor. Itong si Attorney Pahid Kaufman. Balik tayo kay Sara Duterte. Sara Duterte, nasaan na yung budget? Diba, naubos ba sa pagpasweldo nyo sa inyong mga vlogger? Totoo ba yun? Kasi maraming kumakalat eh. Pati nga doon sa mga comment mga kababayan, baka daw ginamit. According ho sa mga nag-comment, baka daw naubos na sa bayad nila sa pagpasweldo sa mga DDS vlogger na mga fake news peddler. Baka daw naubos mga kababayan. Or baka naubos or gagamitin doon kay Kaufman. Diba? Nakakatawa talaga eh. Si Sara kasi, ito ay corrupt na opisyal. Kailangan niya kasi na laging puno ang kanyang sweldo. Ang kanyang bulsa mga kababayan. So yan ang rason, di ba? So ako ay nanawagan sa mga DDS, dapat mag-ingay kayo. Dapat ibalik yung kanilang medical at saka boreal assistance kasi merong budget para dyan. Malaki ang budget para dyan, mga DDS. Okay, gets na ba? So nga mga kababayan ko, pag-uusapan muna natin ang gasolina. Kasi nga, di ba kung napansin ninyo sa ating carousel, ang presyo ng gasolina mga kababayan, tumaas ho ng 1 peso and 20 cents yata yun, if not mistaken. So biglang tumaas mga kababayan.
And I've heard baka day from now or after a day after tomorrow, mas lalo pang tataas yung presyo ng ating gasolina mga kababayan. Kasi nga siyempre dahil po doon sa problema sa Middle East kasi nandun din yung source ng oil, so nagkaroon ng problema. Mga kababayan ko, according ho sa ating gobyerno, baka daw umabot dun sa punto na bibigyan na ho yung mga motorista, pati din yung ibang mga tao ng subsidy or fuel subsidy. So ibabalita rin natin dito mga kababayan yung tungkol doon sa nangyari sa ating kababayan doon sa Israel na namatay dahil sa airstrike, dahil doon sa bomba mga kababayan. So for more details, let's watch this. Mga kapuso, update sa Middle East kung saan isang Pinay caregiver nga ang nasawi sa Israel. Ipinakita sa atin ng kanyang kaibigan ang pinsala sa gusali kung saan siya nasawi. Sa nagpapatuloy na airstrike sa Israel, isang Pilipino na ang kumpirmadong nasawi, si Mary Ann Velasquez de Vera. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Na-move niya to safety yung kanyang employer, pero siya nadaganan yung impact na punta sa kanya. Oo. So another act of bravery on the part of our kababayan. Ang kaibigan at kapwa OFW sa Israel ni De Vera, labis na nagdadalamhati, lalo na nang makita ang gusaling tinutuluyan ng kaibigan. And then, wow, I cannot explain. Talagang yung kaba ko sobra-sobra na. Alam mo yung parang luluwa na sir yung puso ko. Naturally naman sa ating Pilipino yon na mas uunahin pa yung kapakanan ng employer, hindi niya maiwan, kesa isave yung sarili niya. Kwento ni Mel, isa raw talaga sa pangarap ni Mary Ann o Michelle ay ang magkabibi na sila ng asawa. Hanggang nitong hapon sunod-sunod ang airstrikes mula sa Iran sa Israel. Sa missile strike na ito, 6 ang nasugatan. Tulong-tulong naman ang mga bomberong ito para maapula ang sunog ng hiwalay na pag-atake. Kita rin kung paano napulbos ang isang gusali. 9 na ang nasawi riyan habang patuloy ang paghahanap sa mga natabunan. Sa kuha nga ni Mel, makikita ang mga nagkabasag-basag na bintana sa ilang gusali dahil sa impact ng pagsabog. Entrance in our building. Ang OFW sa Qatar na si Lester, nasaksihan ang ilang araw ng airstrike. Ayun, no. Oh, yan na, nako. Dahil sa kaba, ipinagpasa Diyos na lang ni Lester ang nasaksihan. Jesus Christ, ligtas niyo po kami. Sa SOFAR app, makikita ang mga pulang ito na sumisimbolo sa dami ng missiles na pinakawalan dahilan para i-activate ang air raid siren sa bansa. Kaya may mga nagpalipas ng gabi sa underground stations, kabilang na ang mga OFW. May 22 Pilipino sa Israel na nagsabing gusto ng magpa-repatriate. Meron ding 30 Pilipinong nag-pilgrimage sa Jerusalem na stranded ngayon. But the biggest problem is that the airspace here in Israel is obviously closed. Tapos we were advised also by the Philippine Embassy in Amman, Jordan, that the airspace also in Jordan is closed. So parang ang hirap mag-repatriate via Jordan. So right now we're considering Egypt as a departure point. Aabot sa humigit kumulang 31,000 ang mga Pilipino sa Israel. The people the embassy people can continue functioning to give the utmost service sa mga community members. So we have to find a way. Ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran, Iran, sinabing handa silang gawin ang lahat para mailikas ang mga Pilipinong nasa Iran sakaling magsabi sila na gusto na nilang bumalik ng Pilipinas. May 800 Pilipinong nasa Iran, karamihan kasal na sa mga Iranian. Ngayon mga kababayan ko, meron ding nag-viral na balita. Kasi nga diba itong si Robin Hood Padilla, nagpaipal talaga pero siya ay kinuyog ng taong bayan. Kinuyog siya ng netizen mga kababayan. Anong ginawa niya sa Ivan? Kasi nga diba meron siyang pahayag na ilang buwan daw itong pinaghandaan ng US at saka Israel ang pag-atake doon sa Iran. How about daw ang Pilipinas mga kababayan? Pinaghandaan ba daw kung paano tutulungan yung mga kababayan natin na naipit doon sa Middle East? Diba? Nagpapaipan talaga
Alam nyo ang estilo ng mga DDS, ito ay propaganda. Ito kasi ay pag-iingay lang sa social media mga kababayan. Kasi siyempre, kapag mayroon silang sasabihin na ganyan, siyempre marami silang following lalo na itong si Robin Padilla mga kababayan, isang senator, marami siya mga supporter. Yan ay gagamitin na black propaganda ng kanya mga follower. So ang tatamaan na naman dito, siyempre si President PBBM. Diba? Simple lang ang kanilang patanong mga kababayan. Ginagamit nila yung Facebook, patanong pa yan. Kaya ba daw? Meron na bang nagawa or preparation ginagawa ang bansang Pilipinas? Siyempre, Robin Hood Padilla, meron na ho. Pero una kang magbanggit ng ganyan, dapat gagamitin mo muna ang inyong trabaho. Kasi nga, meron siyang power mga kababayan. Di bakit hindi nila yan pag-uusapan muna sa Senado? Bakit sa Facebook pa gagamitin or bakit sa Facebook pa siya mag-iingay? How about siya mag-iingay doon sa loob mismo ho ng Senado? At doon nila pagplanuhan mga kababayan. Tumulong siya kasi siya ay isang mambabatas. Meron siyang kapangyarihan din. Diba mga kababayan? Gong talaga Kaya nga ganun ang banat ngayon ng mga DDS, wala dang ginagawa si PBBM, tulog daw, hindi daw nila nakita na merong ginawang hakbang para matulungan ating mga kababayan doon sa Middle East. Wala bang ginawa? Tingnan nyo yung balita kanina mga kababayan, maraming missiles binitawan yung Iran. 'Di ba? Na-intercept nila. So kaya nga napakadelikado ngayon ang airspace diyan sa Middle East kasi hindi natin alam, hindi alam ho ng ating gobyerno kung kailan aatake yung Iran. Yan kasi ang napakadelikado. Tingnan nyo ho, yung airport ngayon na papasok ng Middle East, 'di ba lahat kinansel? Nabasa ba natin? Lahat ho kinansel. Tapos ngayon, magpapadala ang ating gobyerno or si President PBBM ng eroplano doon. 'Di ba? Napakadelikado. Robin Hood Padilla, mga DDS senators, alam na alam ho ni President PBBM ang kanyang ginagawa. Hindi mo lang kailangan na siya ay pagsabihan kasi alam ho ng ating presidente ang kanyang ginagawa. At alam din namin ang inyong ginagawa. Yan lang ay isang paninira. 'Di ba, Robin Hood Padilla? So mga kababayan ko, forward tayo. Pag-usapan muna natin itong 18 na Marites. Kasi nga 'di ba sila ay napahiya doon sa programa ni Jessica Soho kasi sila ay in-interview mga kababayan. Siyempre kasi ito mga DDS 'di ba sabi nila bakit daw hindi ito pinatulan ng mainstream media itong 18 Marites at saka itong claim ni Attorney Betlog mga kababayan. 'Di ba? Pinabayaan daw or hinayaan na lang or hindi pinansin ng mainstream media. So ngayon, nang sila ay in-interview, una doon kay Ted Filon na booking itong si Attorney Betlog. Pangalawa, doon sa Storycon na booking siya ng News 5. Ito din ang huli mga kababayan dito sa GMA kasi mismo ang mga Marines at saka kasama niya itong si Attorney Betlog na booking din ni Ma'am Jessica Soho. Merong inconsistency sa pahayag ni Betlog tungkol kay Trillanes mga kababayan. Kasi nung una, di ba sinabi nila doon sa press con na nakita daw ng mga Marines na itong si Trillanes tumanggap daw ng $2 million mga kababayan. Pati din ang yung mga ICC investigator. Di ba yung una nila, nakita daw na tumanggap itong si Trillanes. So ngayon, iniba naman nila doon sa kanilang interview sa Jessica Soho mga kababayan. Ito ang ating ebidensya. To make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na... Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. Klaruhin ko lang po yung sinabi nyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po? Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Pero, di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he? For assisting the ICC inspectors. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba?
sa atin ay kidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. That is a crime, kidnapping. Binigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan niya palabasin na sinuulang para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Okay, so by the way, ginanon ko lang yung video mga kababayan kasi nga copyrighted yung yung programa ni Ma'am Jessica Soho. Yes, copyrighted yan. Kaya ginanganyan ko lang mga kababayan, medyo tinago-tago ng konti, di ba? But you have already heard na sinabi ni Ma'am Jessica Soho na hindi nagtugma ang sinabi ni Atty. Bitlog at ng 18 o yung kasama nila na Marites sa una nilang sinabi. Di ba sabi nila nung una, nakita doon nila na tumanggap itong si Trillanes, pati din yung ICC investigator mga kababayan. Tapos ngayon, iniba bigla mga kababayan, hindi doon nila nakita. Kaya nga 'di ba sabi mo ni Jessica Soho na taliwas sa kanilang sinabi nung una. Kaya nga hindi sila pinatulan, kaya nga DDS nag-gets yun na ang kredibilidad ng mga gonggong nito, itong si Bitlog at saka itong mga 18 Marites, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Talagang wasak, basag at saka wala na silang kredibilidad. Kaya yan ho ang rason, 'di ba, ni Senator Panfilo Lacson, kaya hindi sila nagbigay ng schedule para imbestigahan ang claim ng mga gunggong na yan doon sa Senado. At saka ipakita ko sa inyo mga kababayan, itong pahayag or privilege speech ni Senator Panfilo Lacson doon or ito'y tungkol sa claim ni Bitlog at saka ng 18 Marites. For more details, let's watch this. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? If only for argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary to what was initially reported. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. And
This does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft-sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. Relatedly, one may still ask how such huge sums of money were physically collected and delivered to the residence of former Congressman Ko. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. We can only imagine the logistical nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. By the way, following the joint narrative of the 18 security personnel, magkano ang natirang kickback kay Saldico? Zero? Was he just a messenger? Damanggit ng 18 security personnel sa kanilang affidavit na ang bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay naging bagsakan ng cash kung saan din ginagawa ni Mark Tiksay, John Paul Estrada at iba pang empleyado ang pagbibilang at pag-impake ng mga ito sa iba't ibang lalagyan. Since former Congressman Saldico served as chairman of the House Appropriations Committee from July 2022 to January 2025, his supposed influence and access to the national budget, assuming he exercised full and unlimited control, were during the period 2023 and 2024 or for a full 2 years. We are also saying here that 85 billion worth of paper bills were encashed from our bank reserves over the years. According to a Bangko Sentral ng Pilipinas, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. That would mean that 400 billion or half of the 805 billion out of the 2.7 trillion pesos of physical cash of 114 Filipinos passed through a single individual, equivalent to around 15% of the total physical cash, both in circulation and those kept in all the bank vaults. Going back to the 805 billion pesos in totality, that was solely and exclusively at Saldico's disposal in 2023 and 2024. If we were to believe the 18 ex-soldiers, then those accumulated over the same period by personalities who are now facing plunder and other cases, like the former DPWH officials, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, etc., contractors, etc., must be factored in to compute
the aggregate total of absconded monies from the 2023 to 2024 GAAs. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? That is my question. Thank you, Mr. President. Oh, di ba? Gets yun na, DDS. Kasi nga walang kwenta, kasi nga sinungaling. At questionable talaga ang claim ho or paninira nitong 18 Marites at saka ni Attorney Bitlog. Malaking questionable. Kaya according ho kay Senator Panfilo Lacson na kailangan pa talaga na imbestigahan yan. Dapat makita pa kung sino yung source, yung mga sources o saan galing yan at saka dapat iimbestigahan din. And I think inumpisahan na diba ng taga-NBI kanilang inimbestigahan ng taga-NBI itong 18 Marites at saka itong si Bitlog mga kababayan. So ngayon, forward tayo. At maraming nagulat na umamin itong si Ombudsman Boying Rimulya na totoo pala na nakausap niya yung mga investigator ng taga-ICC na kasama ni Senator Trillanes. Kasi nga diba yan ay kumalat noon na balita-balita mga kababayan, baka daw na nakausap or nakipag-coordinate itong si Ombudsman Rimulya sa taga-ICC. So ngayon, inamin niya mga kababayan. Pero according ho dito kay Boying Rimulya na hindi lahat ng bintang ay totoo. For more details, let's watch this. Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang minsang pakikipagpulong sa mga tauhan ng ICC para sa proteksyon ng tetestigo noon. Gayunman, hindi anya ibig sabihin itong totoo ang ibang laman ng affidavit ng mga lumantad na dating sundalo. Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sonny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to eh. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? At hindi. Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yan. Pero hindi raw ibig sabihin na porket totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Ganito rin ang sinabi ni Trillanes. Sa panayam ni Jessica Soho, inamin ni Trillanes ang pakikipag-ugnayan niya sa mga investigador ng ICC. Pero hindi raw ibig sabihin ay may nangyari ngang suhulan. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sonny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan nilang palabasin na sinuhulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Probably to request for a mistrial. Sa panayam din ni Soho, ipinakita ng ilan sa mga dating sundalo ang kanilang mga ID nung panahong nagtatrabaho pa umano sila kay dating Congressman Ko. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na
Pwede ba magpakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Okay. Pero para raw umusad ang investigasyon, sinabi ni Remulla na kailangan ang tigi-isang affidavit ng 18 dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay isang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dating security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Diba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Diba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yung kasi parang ano yun parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat ganun. Magtatakda raw ang Office of the Ombudsman ng PETSA para isumite ng mga dating sundalo ang kanilang mga affidavit. Naunang sinabi ni Remulla noong weekend na gusto niyang maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pahayag ng mga dating sundalo. Pero para kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, mahirap imbestigahan ang nasabing mga pahayag kung hindi naman ito kapani-paniwala. Patuloy daw niyang fina-fact check ang claim ng mga dating sundalo. At meron din kumalat mga kababayan, di ba nag-viral ngayon yung picture ng 18 Marites na kung saan meron silang kamukha daw doon sa mga bodyguard ni Sara Duterte. Diba? Ibuti na lang ho, talagang magaling no sumipat itong mga kababayan natin. Kasi nga napansin nila, isa doon sa mga, o dalawa doon, dalawang nakita ko yun dalawa doon sa mga 18 Marites na kamukha doon sa mga bodyguard ni Sara Duterte. Di kaya totoo yung mga kababayan? Diba? Kamukha talaga Baka totoo yun, baka bodyguards yun ni Sara Duterte. Tapos ginamit lang dito, paninira ho sa mga mababatas natin, ginamit dito paninira kay President PBBM, kay Romualdez, di ba? Baka ang totoo, bodyguards ni Sara Duterte. Di ba? Booking na booking talaga Basta mayroong gawaing masama, itong mga taong nasa kadiliman mga kababayan, hindi talaga yan mananaig ho. Hindi mananaig itong merong utak kriminal. But anyways, before tayo magpatuloy mga kababayan, syempre, i-shoutout muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So, nandyan si Katita Darl from New York City. Nandyan din si Annie Bautista. I-shoutout natin si Kili Capuno from Tagaytay City, Cavite. Nandyan din si Samway Vlog na nandyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Hadselen Malagar, Nida Sanga from Vancouver, Canada. I-shoutout natin si Emel Concepcion, Florifigo Mapak, M.E. Nandyan din si Maritel Ting, Evangeline Borgonio, Anes Alegre, Nestor Potian, Mones Borromeo, Haitso Rowena Takimura. Nandyan din si Betty Caliso, Berna Gonzalo, nandyan din si Javi Montero, hi to Felicitas B. Galima, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Nagsalita na po si Boying Remulla, Ombudsman. Hindi daw siya naniniwala at hindi ka panipaniwala ang mga sinumpaang salaysay nitong di umano'y 18 dating sundalo na isinumiti nitong si Attorney Baligod. Ang sinasabi ngayon ng Ombudsman, dapat daw sa Senado sila humarap, doon sila magpaimbestiga para malaman daw natin kung paano magsasalita sa harap ng publiko ang mga dating sundalo at abogado. Kasi sinasabi po ni Boying Remulla, buhol-buhol, magulo, at wala sa lugar ang kanilang mga paratang. Dahil pati yung kanyang bahay, pati siya ay idinamay na hindi naman totoo. At saka yung mga pagbawi, laban o bawi ng abogado. Unang-una sinabi nila meron daw $2 million na punta sa ICC prosecutors. Hindi naman pala totoo, dinidinay, wala daw siyang sinabing gano'n. Tapos yung tungkol kay Laila de Lima, sinasabing hindi naman daw kasama sa sinumpang salaysay, idinamay lang ni Atty. Baligod, binawi rin yung statement. So ano yun? Tapos yung mga pinagdeliveran umano ng mga maleta, mali-mali rin ang lugar. So pati yung sinakyang na chopper ba yun, aeroplano, yung tama, chopper, mukhang pag-aari din ng mga Duterte, Maka Duterte. Yung mismo si Atty. Baligod, sinasabing Duterte supporters.
Parang kumandidato pa yata sa isang posisyon niya. Tinaas pa yung kamay. Pero hindi yata nanalo. So, yun po eh. Kaya ang tingin ng ombudsman, yung mga sinumpaang salaysay, malabong paniwalaan. Kasi hindi malinaw kung talagang kanilang pinanumpaan yun. Baka katulad dyan ni Orly Gutesa, na yung abogadong nagnotary, sinasabi nila, nag-deny. Hindi daw niya nakita yan. At hindi raw nanumpa sa kanya. So, naloko na. So, ganoon din ito. Kailangan ipakita ni Atty. Baligod na nanumpa doon sa nakapirma sa public notary. Yung sinumpa ang salaysay, kung isa-isang nanumpa yung 18 yun. Kung hindi, garbage daw po yun. Wala yun. Napakahalaga nun. Alam niya ng mga abogado na ang sinumpa ang salaysay, pinanunumpaan yan personal ng nakapirma nung may-ari ng sinumpa ang salaysay. Pag walang sinumpa ang salaysay, delikado yan. Baka ginawa sa kanto lang yan. So, ayan po. So, ang sinasabi ng Office of the Ombudsman, hindi sila gaanong interesado. Dahil kaduda-duda ang proseso at saka kanilang mga akusasyon. Dahil nga mismong iba yung nasa sinumpa ang salaysay kaysa sa mga statement do sa press conference last week nung Atty. Baligod at saka nung kanyang mga dating sundalo manong kasama na nagtuturoan pa pag naiipit sa pagtatanong. Kaya nga tama lang. Total, merong resolution si Amy Marcos, anti-Marcos, pro-Duterte, di ba? Si Amy ganun eh. Para daw imbestigahan ito, ay di i-repair sa proper committee. Committee on Justice ba yan? Blue Ribbon Committee? Or kung anumang committee sa Senado. At imbitahan ang lahat ng yan. Okay? Yung kanilang sinumpaang salaysay ay kanilang basahin at panumpaan sa harap ng Senado. Ganun yun eh. Hindi ka naman pwede magsalita dyan kung wala kang, kung meron kang sinumpaang salaysay, paninindigan mo yun, panunumpaan mo yun. So 18 yun. At tatanungin nyo, isa-isa, paano ginawa, saan sila galing, at paano sila nasama dyan. Although sila daw ay mga dating tauhan ni Saldico. Ayun, nako. Ayan ho. So, binabalita ko lang sa inyo ha. Baka magalit na naman kayo sa akin. Kung magbintang na naman kayo kung ano-ano, alam ko namang isa lang ang linya ninyo. Bayaran, bias, balimbing, garbage lahat yan sa akin. Basta ako, proud ako sa ginagawa ko. Kaya binabas niyo ako kasi totoo lang ang sinasabi ko. Kung fake ako, fake ang binabalita ko, tuwan-tuwa kayo sa akin. Ay kaya niyo ako binabas kasi nga tama yung sinasabi ko. Kaya hindi niyo ko magiging problema dyan. Okay lang. Although kadalasan ay masyadong personal lang inyong batikos. Pati yung mga nakaraan ko sa SMNI, paging inuulit nyo, hindi naman kayo update kung anong nangyayari. Alam ko naman yung mga baser na yan, kampo yan. Noong pinanggaling akong istasyon at saka mga Duterte, na maling-mali ang pagkakalam, paulit-ulit na lang. Di ba? Tatawanan ko lang kayo. Si Lord na ang bahala. Si Lord na ang bahala sa mga posibleng kulto. Yung mga baser, kulto yata yung mga yan Ang Panginoon nila nasa dahig. Ngayon nagdadasal pagkatapos nung mga nandito pa, minura ang God. Ay nako, ayan. Sinisingil na yata. Mahalin natin si Lord. Lumapit tayo sa Kanya, huwag nating kalimutan siya. Lahat ng meron sa atin galing kay Lord, sa ating Ama. Lahat ng pagtatagumpay natin galing sa atin, galing sa Kanya, ay pinagkaloob sa ating lahat. Yun po yun. Kaya yung lalapastangan sa Kanya, manlalait sa Kanya, at nagmura sa Kanya, ayun, nakakulong na. Huwag kayong gagaya doon, baka makulong din kayo. Paalaala lang po. Paalaala lang, di ba? God is good all the time. Lagi siyang nandyan. Pero lagi niyang minamahal ang mga tao at ang kanyang mga anak. Kahit na nilalait siya, hindi siya pinaniwalaan, nandyan pa rin siya. Ganong kabait si Lord sa ating lahat. Pero yung kanyang mga anak at ibang mga anak niya, kakaunti yun, ay hindi naniniwala sa Kanya. Kaya Lord, Ikaw nang bahala sa mga taong ganyan. Lalo na po yung mga baser, yung mga suntok sa buwan ng mga comment,
mga paulit-ulit na bintang na bayaran, balimbing, walang kredibilidad, bias, lahat ng masama. Wala nang ibang argumento, paulit-ulit na lang. Yun po ay dala ng kanilang kahinaan, kawalan ng alam, or nautusan lang, o hanap buhay lang yun para yun ang hanap buhay nila. Lord, kayo na po ang bahala dyan. Sa mga taong ganyan ang galaw. Okay? Di ba? Yan, pinagdadasal ko pa kayo. Anyway, so, tingnan natin po kung anong mga mangyayari pa. Tuloy-tuloy lang po. Ako at ang aking mga channel, ay magpapatuloy tayo ng pag-monitor, pagbibigay ng mga opinion, interpretation, at suggestion sa mga nangyayari. Yan ay aking obligasyon. Kaya kayo po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo ng mga Pilipino. Alam naman ninyo, alam kong mas matalino kayo kaysa akin, mas matalino kayo kaysa iba, lahat kayo matatalino, may sarili-sarili tayong kaalaman at kaisipan, paniniwala. Ituloy lang ninyo kung ano yung tama sa tingin ninyo. Okay? Huwag niyong pilitin ang inyong sariling kayo magsinungaling. Huwag niyong kayong pilitin ang inyong sarili na kayo maniwala sa kasamaan. Huwag niyong pilitin sarili ninyo na kayo maniwala sa mga gahaman sa kapangyarihan, mga sakim sa kapangyarihan, mga atat sa kapangyarihan, kasi nakakabubo yun. Tingnan natin ang pag-asa ng bayan mula sa ating mamamayan at sa ating kabataan. Hindi sa politiko, hindi sa mga atat maghawak ng kapangyarihan. Bagsak tayo dyan. Kawawa ang bayan at kabataan dyan. Maniwala kayo. Okay, so pag-uusapan na natin yung nangyaring impeachment case kay Sara Duterte doon sa Kamara kahapon, mga kababayan. Kasi nga 'di ba, dalawa lang yung lumusot doon na impeachment complaint. Yung third na impeachment complaint at saka yung pang-apat na impeachment complaint, mga kababayan. Yung dalawa kasi, 'di ba, yung una na basura, yung kay Tenyo. Kasi nga sila ay na-violate kasi nila, mga kababayan, yung 1-year bar rule. 'Di ba, yung una nila ni Tenyo. Kasi nga atat na atat sila na nag-file ng impeachment case. So ngayon, nabasura yung una. Yung pangalawa, 'di ba, withdraw, mga kababayan. Yan po ang ating napag-usapan doon sa ating last vlog. 'Di ba, sabi ko sa title ko, nag-withdraw. Kasi nga, withdraw na nila, mga kababayan, yung kanilang final na impeachment complaint, yung grupo nila ni Kiko D, para mag-full support na lang sila doon sa third impeachment na i-final against kay Sara Duterte. So, nakalusot doon yung insufficient of inform, yung dalawa, yung third at saka yung fourth, mga kababayan. Okay? So ngayon, panic mode na naman ang mga DDS. Galit na naman sa taga-Kamara. Kasi nga wala nang ibang ginawa, mga kababayan. Diba, tingnan nyo yung comment ng mga DDS. Bakit daw pinapansin pa? Bakit daw inuuna daw yung impeachment trial? Meron dang gera sa Middle East, mga kababayan. Diba, kung talaga ganyan ho yung lohika ng mga tanga at bobo. Iba naman kasi ang impeachment case ni Sara. Iba din yon, yung mga tatrabaho para tulungan yung mga kababayan natin na mga OFW doon sa Middle East. Siyempre yung DFA, yung OWA, 'di ba? Marami pang iba. Sila yung natrabaho doon. Iba din yung natrabaho sa Kamara. Yung kanilang duty para usisain yung ginagawang kalokohan or kabulustugan ni Sara Duterte, yung mga akusasyon sa kanya. Kaya nga mayroong impeachment case itong si Sara. So ginawa din ang trabaho ng mga lawmakers natin dyan sa Kamara sa pamamagitan sa impeachment trial. So again, dalawa ho yung lumusot na insufficient or sufficient inform, mga kababayan. Okay? So, ipakita ko muna sa inyo ang balita. For more details, let's watch this. Sufficient inform ang hatol ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero ang dalawa pang reklamo hindi na tatalakayin ng Kamara. Sa apat na inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, dalawa na lang ang natira matapos may mag-withdraw at mabasura ng House Committee on Justice ang dalawa sa mga ito. Sa pagsisimula ng pagdinig ng komite, formal nang idiniklara na sufficient inform ang pangatlo at pang-apat na reklamo. There are only 2 impeachment complaints now, the third and the fourth. And during our proceeding today, we deliberated already on the sufficiency inform and we concluded with voting, in which case both impeachment complaints, the third and the fourth,
were both declared to be sufficient in form. Pero bago pa magsimula ang pagdinig, nagsumite ng sulat sa House Secretary General ang grupo ng Tindig Pilipinas at ilang nag-endorsong kongresista para iatras ang ikalawang impeachment complaint. Sa pangunguna ni Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D. at ang mga endorser na sina Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, layon daw ng kanilang pag-atras sa kanilang second impeachment complaint ay para mapabilis ang proseso. Pero tiniyak ng grupo na kasabay ng kanilang pag-atras ay ang pagsuporta nila sa pangatlong impeachment complaint na inihain ng paring si Joel Saballa at inendorso rin ni de Lima. Bago rin formal na talakayin ng sufficiency in form, pinagdebatihan muna ng komite ang issue sa ruling ng Korte Suprema sa one-year bar rule. Nagpasya ito sa pamamagitan ng pagboto na isang tabi ang unang impeachment complaint na inihain ni Lisa Masa, Franz Castro at iba pa at inendorso ng Makabayan Black. So klaro po na sinabi nila na walang pwede makommence prior to February 6 of 2026, Madam Chair. So, well, it may be implied because nga sa resolution is iba din yung computation nila sa session days. Pero obvious naman po in rules of statutory construction na what is implied is cannot overturn what is expressed. So sabi na is what is expressed puts an end to what is implied. Or a person, object, or thing omitted must have been omitted intentionally. Kasi walang mention po ito sa resolution ng motion for reconsideration, Madam Chair. So with that, Madam Chair, I move that we set aside the first complaint because it was filed prior to the lapse of the one-year bar rule. Madam Chair, I so move. Pebrero 2 ng isang pangunang reklamo pero naniniwala ang mga mambabatas na dapat ay sa February 6 ito inihain. Una po sa lahat, very clear po yung Supreme Court decision eh. Hindi masaya ang ilang miyembro ng Makabayan Black sa naging hakbang ng Justice Committee sa kanilang reklamo. Ang problema nga rito, natatakot sa sariling anino ang Committee on Justice, natatakot sa kung anong gagawin ng Korte Suprema. Pagka ganyan po, ay hindi matutuloy ang anumang impeachment. Magiging inutil na ang impeachment bilang pamamaraan, tanging pamamaraan ng pagpanagot sa mga pinakamataas na opisyal. Kasabay ng pagdinig ang isang kilos protesta ng bagong alyansang Makabayan o Bayan sa labas ng South Gate ng Kamara. Hinamon ng grupo ang mga mambabatas na suportahan ang bagong impeachment laban sa pangalawang Pangulo para agad itong maipadala sa Senado. Okay, so bago tayo magpatuloy mga kababayan, siyempre i-shoutout muna natin ang ating mga kababayan na nag-comment. Nandyan sila si Los Makiber, Rodolfo Jornales at saka shoutout daw sa Jornales family. Hi si Shirley Carder and friends and family na nandyan sa California. Nandyan din si Josephine Gallego, Evelyn Alog from Malaysia, Kuala Lumpur. Nandyan din si Ido Javier Channel from KSA. I-shoutout natin si Carmencita Comandao, Ashin from Greece, Elizabeth Pakulkol, Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si Tony De Los Reyes, Matandang Pugi from Musang of Leyte at Basilan. Nandyan din si Apolonio Nocido, Celsa Hanson, Emilita Salizon. Kasama din natin si Trening Lozano, Gloria Barquez, Vasquez, Felix Macaraig, Cristina Alfaro, hi to Maria Marlene Embido Bautista, at nandyan din si Mex Talks Vlog or si Tita May Dunes. Okay, so doon din sa hearing, sa impeachment case mga kababayan, di ba nagpapaipal doon at saka umiksina itong si Suntay. Kasi nga mga kababayan ko, ang kanyang speech doon, ang kanyang sinabi, in-insert niya kasi, di ba ang nagpaipal doon itong si Suntay at saka yung isa, itong si Paulo Marcoleta mga kababayan. Yung si Piluka, yung si Marcoleta II, naguguluhan ako bakit kailangan pa ni Paulo Marcoleta na mag-wig mga kababayan. 'Di ba? Kasi nga nakita na ho natin kung ano yung style ho ng buhok niya. Kasi nga 'di ba parang kulang na dito yung buhok niya mga kababayan. Kaya nga nakita na ho natin 'yan nung siguro week week after nung naupo na itong si Paulo dyan sa Kongreso. At kasama niya itong ang kanyang tatay na si Rodante Marcoleta mga kababayan. So ngayon, doon sa office yata yun ni Marcoleta, hindi kasi
Hindi kasi siya nagpiloka, hindi kasi siya nag-wig mga kababayan. Kaya nalaman natin na wig pala yung buhok niya ni Marcoleta at saka siya ay gumaya din kay Rodante Marcoleta. Diba? Kung ganyan na ho ang kanyang buhok mga kababayan, siguro na mas okay na magpakalbo na lang. Siguro bagay sa kanya kaysa meron siyang wig, hindi bagay sa kanya. Siguro sa tingin ko mas bagay ho na wala siyang buhok or ikalbo na lang. 'Di ba? Bakit pa kasi magtatago ng ganyan ho? So anyways, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Attorney Claire Castro. For more details, let's watch this. Nung una, clear, pinapalis niya pa si di ba? I think the remarks earlier, Madam Chair, Di ba? Bilis na natin yan. Sige. I'd like to appeal. I think the remarks earlier made by Honorable... Is that a motion for reconsideration? It's more of a manifestation. Okay, nako. Una pala is that a motion for reconsideration. No, it's just a manifestation. So he's not asking for anything. He's not asking for any relief. Why? He's just making manifestation, no? So, ang sagot siya, noted. Okay? Medyo nagulat siya, nakita nyo, mga kaklira, hindi nakabre. Madam Chair, I'd like to appeal. I think that... Makaklear. Nag-a-appeal ka So, hindi na siya manifestation. You are asking for something, kaya you're appealing. You are making an appeal. Tingnan natin, ano yung appeal niya. May gustong isingit, mga ka-clear. Remarks earlier made by Honorable... Is that a motion for reconsideration? It's more of a manifestation. So, hindi na siya appeal. Manifestation na lang to. So, you're not asking for anything na, ha? Okay, please manifest. Opo. Opo. Napa-opo si Representative Marcoleta. The earlier remarks made by Honorable Suntay is an appeal for objectivity, impartiality, insofar as the proceedings of the Justice Committee is concerned. Okay, so kino-question nila yung impartiality ng proceedings. Parang pinapalabas daw ni Representative Suntay yung issue ng hindi kayo fair. Okay, so yun yun yung aking nadidinig. Okay, issue of impartiality. Sir, ang binanggit po niya, if we will... no offense to the most of the members of the Justice Committee. There are 25 House members named in the affidavit of the 18 ex-Marines. Bakit ipapasok? Alam mo yun, mga ka-clear, merong motibo. May motibo. Daan natin to, Kahit sa court ito, kahit sa case to, mga ka-clear, ma-o-objectan to. Sa totoo lang, ang baho ng ulo niyan ni Marcoleta, Furious Protector. Bakit? Makati yun, di ba? Minsan Makati. Oo. Naamoy mo ba? Furious. Protector. Hindi, ito mga clear. Kahit sa court, procedure tayo. Yung mga hindi related sa pinag-uusapan, pwede yan i-objectan. Kapag minsan may court na yan, what's the relevance? Diba? Kaya nga, objection, Your Honor, irrelevant. May mga ganon. Ang irrelevant, mga ka-clear, pagiging irrelevant ay isa sa mga objection na pwede mong sabihin sa court. Objection, Your Honor, that's irrelevant. Diba? Or kaya, pag sinabi, it's not part. Ito nga, minsan mga ka-clear, ito sa cross-examination. Alam mo siyang related, pero hindi siya na-take up sa cross, sa direct examination. Minsan hindi pinapayagan ng judge. Pero, kailangan mo lang sabihin na this is part of the case, this is part of the evidence, to check the credibility of the witness. Pero dapat related naman. Diba? Halimbawa, dininay niya na estapador siya. Dininay niya na may napasok na mga pera sa bank account niya na hindi mo na-present during the during the presentation ng witness mo, prosecution. Diba?
Kasi meron ka ng dalang may dala ka ng mga bank slip, deposit slips, ba? Yun lang ang pinresent mo. Tapos nung nag-present na yung accused, asing wala siyang ibang statement, kundi hindi po totoo yan. Ngayon, pag tinanong mo ngayon na ito ba sa'yo? Ito bang account na to sa'yo? Ba? Tapos I do not like to answer. May ganun, parang Vice President. I don't want to answer that. Pinapayagan yun mismo ng court. Diba? Pinapayagan mismo ng court yun. Bakit? Bakit? Related to We're talking of staff Yung perang pumasok. Diba? So may ganun judge. May ganun judge. So ang tendency mo ngayon is magpapasok ka ngayon ng rebuttal. Pagkatapos siya mag-present, hindi pinayagan yung bank books kasi hindi mo naman presentation ng accusation. So magre-rebuttal ka. Dali mo ngayon yung bank accounts. Although, mga ka-clear, di ba, hindi siya parte ng unang ebidensya, but related siya. Dapat ganun. Pinapakita ko lang yung sample, mga clear, kung ano yung related. Yung mga Marino, Kuno, yung 18 na yan, actually fake po yung 4, 14 lang, ay isang palabas si Sara para mahadlangan ang impeachment sa kanya. Palabasin nila na walang kredibilidad ang Justice Committee. Kita mo, umi-epa lang isang markuleta. Yun ang ating di nababasa. Thank you. Memafestation. Addicted sex. Memafestation. So dito, di ba, una siya I would like to make an appeal. When you say appeal, you're asking for a relief. Gusto mo may pabago. Sa naging desisyon, resolution, nag-a-appeal ka, gusto mo may pabago. Is that is that a form of motion for reconsideration? It's just a manifestation. Biglang umurong. It's just a manifestation. Opo. Natakot sa boses ni Luistro. Okay, sige. Tuloy. Okay. 25 names, which comprise around 1/3 of the membership of the Justice Committee here. Diba? So, parang lumalabas Representative Marcoleta. Tanong lang, are you part of it? Tanong lang, kasi you're so concerned. Kahit hindi siya yung topic. Diba? Hindi siya topic. Pero gusto niya, paingayin. Kasi, mga clear, yung iba mga kwento dun, lumulubog Kasi, parang, pinag-uusapan kung gaano ba kabigat, ilang ba malita dapat dala dyan, ilang truck ba ang dapat na magdadala niyang pera na yan, kanyang karami na parang, wow. Maliban sa dila nyo at laway nyo, ano pa ang ebidensya nyo? Diba? Picture ng maleta, kasya ba yung pera na yan na ganyan lang? Diba? Kanino ba yung plane na yon, mga kaklik? Kanino yung jet plane na yon? Yung C81111? Alam nyo ba kung kanino yon? Yung una pa lang sinabi natin, mga kaklik, sa briefing. Tanungin nyo kung kanino yung sasakyan na sumundo sa 18 na yan, doon sa kanilang, after ng kanilang press call. Diba? I mentioned that in the press briefing. Sabi natin, hello, Yusek Claire, watching from Rome, Italy. Yan si Batang Marcoleta, panggulo lang yan, nandyan. At hindi siya miyembro. Mga ka-clear. Meron dito kasi gusto niyang paalisin si si D? Yung batang si D? Kasi daw, nanggulo yata sa Senado sa VIP. Alam niyo yun? Mamaya papakita ko, Pakita ko dito. Okay, nahanap ko nga Meron akong kopya nun. Ito. Sige nga. Hindi, nandito. Yung pinapatanggal niya, pinapaalis niya si D. Well, anyway, tuloy tayo dito, baka mawala ako. So, gusto niya ipasok ito para alam niyo yung mag-create ng sa isip ng mga taong nanonood na kayo, 'di ba? Committee, no? On Justice dito, kayo ay impartial, kayo ay partial. Katulad ng minamanifest ni
Representative Suntay. Sige tuloy. Present. The Honorable Marcoleta is likewise reminded to confine the manifestation to the relevancy of the current impeachment proceeding. O, diba? Kasi hindi siya part. Hindi siya issue. Pero binubuhay niya. Very germane, ma'am, because it boils down to the objectivity and impartiality of the members. Why it boils down to the issue of impartiality? Diba? Bakit? Hindi yun yung issue. O, sige, tanong niya, di ba? Hindi issue itong 18 na dala ni Baligod. 18 na tao at 18 pamilya na pinapakain, sinusuportahan ngayon ni Baligod. 18 na kalalakihan na sinundo ng sasakyan ng asawa ni Mike Defensor. Di ba? So, alam nyo na. Alam nyo na anong motibo dito. Tapos sususugan pa ni Representative Marcoleta. Hindi talaga titigil ang mag-amang Marcoleta, DDS forever yan. Di ba? Sige. Honorable Marcoleta, we have not reached even the determination of sufficiency in form. And di ba? Hindi pa nga nadidesisyonan, wala pa doon sa issue ng sufficiency in form, pinag-uusapan nyo na, binibintangan mo na partial? Alam mo yun? Unang sigwada, sapul ang wig ni Mini Manilin lang. Bidebada sila ni Suntay. May premonition. Grabe mga kakli, talaga naman. Di ba lawyer to? Hindi ba? Hindi ba lawyer to? Parang lawyer to eh. Wait. Natin ha. Pangalan to, Paulo. Tingnan ko lang maalam. Parang lawyer to eh. Marcoleta is a lawyer. Tingnan natin. Ay, mukhang hindi. Hindi ako makita. Mukhang hindi. Asta lang. Mukhang hindi. Hindi. Wala akong nakikita ha, mga clear. by the chair already to confine to the subject matter of this impeachment proceeding. If you continue to make a manifestation outside the subject matter, we will be ruling you out of order. Ay, out of order! Out of order! Pag di ka tumigil, out of order ka. With all due respect, Honorable Marcoleta. Di na nakakibo. I submit to the wisdom of the chair. Thank you. We shall now proceed to the... Try, mga kaklir, nag-try talagang ipasok ang 18 X-Men ni Baligod. Di pinalusot. Bakit? Gagamitin niya to na platform para ma-amplify, di ba? Yung mga di umanong falsehoods nitong 18 X-Men ni Baligod. Ba? Determination of sufficiency in form. For the guidance of all the members, in determining sufficiency in form, we will be dealing with the following questions. Number 1, whether the impeachment... Ngayon pala mag-i-issue. Ito pa mga clear, hanapin ko lang ha. Gustong palabasin si D. This is not directed to the members of the committee. Madam Chair, our good friend is not a member of the committee. Yeah, but Ay, nako, magpo-point of order ka. You're not a member of the committee, mga ka-clear. Singit. I can... Perhaps you can just manifest instead of raising a point of order. Manifestation. All right, you may proceed, Honorable Marcoleta. This is not directed to the members of the Justice Committee, but I observed the presence of Mr. Kiko D from the audience. Though he was allowed to be an audience in the proceedings, despite his withdrawal of the second impeachment complaint, I suggest that he observe proper decorum. Because if you remember... May we know the action of the Honorable D or Mr. D which is not consistent with decorum? I'm just speaking from experience when the... Which means he hasn't committed any yet. Mga ka-clear, again di ba? Hindi siya miyembro, kaya ito tinake up. He's not a member. So pag hindi ka member, hindi ka pwede mag-point of order dyan. But anyway, pinagbigyan. Sige, pakinggan natin. Gusto niya patalisin si Kiko D. Ha? Not yet, but as a forewarner. Not yet.
Wala namang ginagawa, gusto mong paalisin? Walang ginagawang mali, gusto mong paalisin? As a premonition or a warning, during Natawa na yung ibang kasama mo. the archiving of the impeachment at the Senate, Mr. D, Madam Chair, Mr. D, Madam Chair, wala pa naman palang ginagawa. Let us not... Point of order. Let us wait until he finishes and then I will Just be allow me to recognizing finish. During the archiving of the impeachment, Mr. D booed and made a gesture of thumbs down at the VIP gallery. Sa Senate pa yun, mga kaklira. Sa Senate pa yun, hindi pa dito. So yung ginawa doon ni Kiko D, gusto niya daw ma-prevent dito. Ha? Pagpalisin nyo na yan kasi nagbuyan doon sa Senado eh. So, diba, alam mo yung, kitang-kita yung killing ni Marcoleta. The Senate. All right. Honorable Marcoleta, but it is apparent that proper decorum. the Honorable D hasn't committed anything yet which is not consistent to decorum. Would you like to say something, Honorable De Lima? Yes, Madam Chair. It is completely improper for our colleague here to raise that matter. He has not cited any act of misconduct or misbehavior on the part of Mr. Kiko D. And alluding Would you to like that, to make a motion to that effect? Yes, my motion is to strike out the manifestation. Second, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the manifestation of the Honorable Marcoleta. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Wala. Mga ka-clear. Kumbaga sa, paano ba? Tama ba yung aking description? Kumbaga sa basketball, butata. Twice. Tama ba? Tama ba yung aking description na butata? Diba? Dribble yung... Nag-a-attempt. Nag-a-attempt pa lang. Pang. Nag-i-slam dunk. Tapos nabutata. Okay, so nandyan din kasama natin si Marites, Eseng Mariano, Percy Shalana, Heinz Bergie Valdez, nandyan din si Rosabilia Villa Cortesa, Lane Madamba, Rayo Hayabusa, nandyan din si Nati Lapitan and Van Veligen, Haichu Dex Sopleto, Olivia Lupiga Lake, Libel Convicted, nandyan din si Ninita Umali, Winnie Dalisay, Phil Macabato from Toronto, Canada. Shoutout natin si Alfredo Morente, Salvacion de la Cruz, Philip Jober, nandyan din si Jairam, Nelson Andaka, and Haichu Seralina Lackmeyer or Leckmeyer. Okay. Mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay, lakas at pag-asa na patuloy mong ibinibigay sa bawat pamilyang Pilipino. Sa araw na ito, buong pagpapakumbaba naming inilalapit sa iyo ang aming Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinapanalangin namin ang kanyang kaligtasan at proteksyon laban sa anumang panganib, masama, o balak na hindi naaayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po siya ng malinaw na isipan sa bawat desisyon, matatag na puso sa gitna ng mga pagsubok at tunay na malasakit para sa sambayanang Pilipino. Palakasin mo ang kanyang katawan at espiritu upang magampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin para sa bansa. Ininadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod,
lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.